Ano nga ba ang epiko? Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at hindi kapanipaniwala. Kaya, panuuri natin mula sa pangkat makadiyos ang buod ng epikong bidasari. Ang kaharian ng Kimbayat ay nagliligalay dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapinsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong Garuda. Kapag dumarating na ang Garuda, mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga yungib. Takot na takot sila sa ibong Garuda pagkat ito'y kumakain ng tao. Sa pagtatakbuhan ng mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kimbayat. Ang sultana ng Kimbayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. Dahil sa malaking takot at pagkalito, naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ng sanggol. Siya ay si Diyuhara, isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Kanyang pinagyaman at iniuwi sa bahay ang sanggol. Itinuring niya itong anak. Pinangalanan nila ang sanggol ng Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang nakikilalang magulang. Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultang Mungendra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Mapanibuguin si Lilasari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan. Kung siya'y mahal nito, nasasagutin naman ng sultan ng Mahal na mahal sa akin. hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Kanyang itinanong na minsan sa sultan. Hindi mo kaya ako malimutan kung may makita ang higit na maganda kaysa sa akin? Ang naging tugon ng sultan ay, Ang higit na maganda kasi sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. nag-aalala ang sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito'y makita ng sultan. Kaya't karakarakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lilasari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lilasari. Inanyayahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawing dama ng sultana. Ngunit pagsapit doon, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lilasari sa isang silid at doon pinarurusahan. Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Kapag araw ito'y ipinagkukwentas kay Lilasari at sa gabi ibinabalik sa tubig at hindi maglalaon si Bidasari ay mamamatay. Pumayag si Lilasari. Kinuha niya ang isdang ginto at pinaawinan niya si Bidasari. Isinuot nga ni Lilasari ang kwintas ng gintong isda sa araw at ibinabalik sa tubig kung gabi. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. Nag-alala si Diyuhara na baka tuluyang patayin si Bidasari. Kaya nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa gubat at doon niya itinira ng mag-isa si Bidasari. Isang araw, ang Sultan Mungendra ay nagaso sa gubat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. Ito'y nakapinid. Pinilit niyang buksan ang pinto. Pinasok niya ang mga silid. Nakita niya ang isang napakagandang babae na natutulog. Ito ay si Bidasari. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi si Sultan Mungendra na hindi nakausap si Bidasari. Bumalik ang sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan, nabuhay si Bidasari. Nakausap siya ni Sultan Mungendra. Ipinagtapat si Bidasari ang mga ginawa ni Lilasari.
galit na galit ang sultan. Iniwan niya si Lilasari sa palasyo at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Si Bidasari na ang naging reyna. Samantala, pagkaraan ng maraming taon, ang tunay na mga magulang ni Bidasari ay matahimik nang naninirahang muli sa Kimbayat. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Ito'y si Sinapati. Nang pumunta sa Kimbayat ang isang anak ni Diyuhara, ay nakita niya si Sinapati, anak ng sultan at sultana ng Kimbayat. Si Sinapati ay kamukhang-kamukha si Bidasari. Kinaibigan nito si Sinapati at ibinalita ang kapatid niyang si Bidasari sa kamukhang-kamukha ni Sinapati. Itinanong ni Sinapati sa mga magulang kung wala siyang kapatid na nawawalay sa kanila. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indrapura. Nang magkita si Bidasari at si Sinapati, ay kapwa sila nangingilas dahil sa silang dalawa ay magkamukhang magkamukha. Natunto ng sultan ng Kimbayat ang nawawala niyang anak na si Bidasari. Nalaman ng sultan ng Indrapura na ang kanyang pinakasalang si Bidasari ay isa palang tunay na prinsesa.